Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. So, few days ago, may mga kasong isinampa laban kay VP Sara. Isa na nga doon yung plunder, tsaka yung tawag dito, teka, saan nakarugtong nito? Okay, here we go. Ayan, graft sinampa sa kanya. Kaugnay po ito ron sa, itong matagal na itong issue na to 612.5 million confidential funds. Alright, so yung 125 dyan, dun po yan sa OVP na natunaw ng 11 days. Again, wala pong issue kung 11 days ito naubos. Hindi ito issue. Ang issue dito, tama ba yung pinagamitan? Mali po. Dahil po yung confidential funds, take note, wala po siyang Intel fund si Sara. Yung iba kasi sinasabi CIF, hindi ho, wala pong siyang Intel fund. Confidential funds lang yan. Kasi civilian in nature yung OVP at yung DepEd na hawak niya at the time. Sabi naman po ng iba, bakit binuhay na naman yan? Diba? Nilaglag na yan ng Korte Suprema. Hello, hindi pa po napapanagot si Sara. Kung hindi po dahil sa panghihimasok ng Korte Suprema, malamang tapos na sana yung usapin ng impeachment. Eh ano sabi ng Korte Suprema? May depekto kasi ang ginawa ninyo. Kaya ang gawin nyo, mag-refile kayo. Tumulong pa Korte Suprema, ito yung guidelines ang gagawin nyo. Isang kaso na lang ang isasampa ninyo kapag taga-executive department ang inyong i-impeach. Di ba? Ano yon? Sino yung nakakaalala po rito? Paki-comment. Ano yung kaso na pwedeng isampa laban sa presidente at sa vice president under ng executive department? Paki-comment. Base yan dun sa ruling ng Korte Suprema na dinidispute pa hanggang ngayon ng iba't ibang grupo at saka ng House of Representatives ni Martin Romualdez noong time niya, di ba? So ngayon, eto nga ho, grabe yung ebidensya ha. Di ba? Shoot, ang dami niya, no? Sabi nga ni Attorney Falsis, ganito kadami ang ebidensya at kasalanan ni Sara Duterte over 600 plus million confidential funds since 2022 from both the OVP and DepEd. So kung sino man ang abogadong gumawa niyan para kina Prof. Cielo Magno, Father Flavi, Direk Eric Abahog, and the complainants, maraming salamat. You're doing good, doing God's work. And Ombudsman Boyeng Remulla, the ball is now in your hand, in your court. And open Sara's bank accounts ASAP. Okay? So ang tanong nga po dito, bakit, 'di ba? Nagsampa ng kasong plunder at saka ng graft laban kay Sara. Sabi nung iba, yari ka Sara, makukulong ka ngayon. Nasampahan ka na sa ombudsman. Si Boyeng Remulla na, yung ombudsman. Marami pong mga pro-admin believers na ayokong sirain ang araw ninyo, pero gusto kong linawin sa inyo, hindi po pwedeng sampahan ng demanda si Sara Duterte na Vice President natin sa kasalukuyan sa Sandigan Bayan. At ang ombudsman ay nag-iimbestiga lang. Nagki-case build up lang. Bago nila isampa ang kaso kung sa tingin nila mayroong probable cause or posibilidad na ito nga ay kanyang ginawa. Okay? Bakit po? Katulad ng Pangulo ng Pilipinas, ang ating Vice President ay mayroong hindi po immunity, siya po ay kabilang sa tinatawag na impeachable officials. Wala pong immunity ang Vice President, pero meron po siya kasing shield bilang isang impeachable official. Ang sa presidente natin kay PBBM, dalawa. Meron siyang absolute immunity from suit during his term as the president. Kaya ang mga pagsasampa ng kaso laban sa kanya ay magagawa lamang pagkatapos ng kanyang termino. Okay? Now, for the Vice President na wala naman pong immunity, no? So, ang magagawa po ng ombudsman ay mag-imbestiga. Okay? Mag-imbestiga lang.
Now, hindi ba sinampa nilang kaso ay plunder tsaka yung graft? Dapat magkaakibat lagi yan eh. Nandito po yung clue kung para saan po yung kaso na yan. Hindi po ito hindi po ito itong kasong to ulitin ko sa inyo, hindi po ito pang sandigan bayan kaagad. Ito po ay para dito impeachment 2.0. Kaya nila sinampahan. Alright? Because kapag impeachable official, kailangan mo munang i-impeach, tanggalin mo muna sa pwesto. Pag natanggal mo na siya sa pwesto sa pamamagitan ng Senate, di ba? Yung impeachment court, pag natanggal na siya sa pwesto, then pwede na pong umusad, iakyat ang kaso ng mga yan sa Sandigan Bayan. Then bahala na si Sandigan Bayan. Ano lang ang magiging epekto kay Sara noon? Pwede siyang patawan ng Senate Impeachment Court ng tawag dito, yung perpetual disqualification from holding public office. Okay? Pero sa ngayon, ang purpose po nito ay para makalkal ang kanyang bank account. Okay? Yan po. Bakit kasi? Yung salin, nakita na walang explosive yung salin ni Sara at ni Digong. Ano ho ba yung contention ni Trillanes? Maraming mga perang pumasok sa kanilang bank accounts, joint bank accounts. Di ba't nambudol nga si Digong noon during the hearing? Pipirma raw siya ng waiver. Nung ang dumating, Salpanelo. Ang dala, letter of parang letter of authorization, yung ganon. SPA, Special Power of Attorney, ang daladala niya. Hindi tinatanggap ng BPI yun, ng bangko ang SPA. Ang tinatanggap nila ay waiver ng bank secrecy law. Ayaw ni Duterte pirmahan yan. Maging yung nakaraang hearing din ng Quadcom, ayaw niya ring pirmahan yon. Diba? So yan po yung target dito nila Boying. Bakit? Ang sabi po na naman ng ibang mga vlogger, mga counterpart natin sa kabilang bakod, yung bank account, ito ay protected. Meron tayong bank secrecy law. Hindi pwedeng buksan yan. Except the ombudsman. Tanong nyo sa mga matitinong abogado ng DDS kung meron pa. Tanong nyo sa kanila o research nyo na lang din. Pwede po. Kaya nga, sino nga po yung Karandang? 'Di ba? Nakita ni Karandang yung bank accounts nila. Kasi kapag mayroon pong kaso diyan, nako, di lalong-lalo na po pwede po. May karapatan kasi sila na magbukas ng bank account. Nakikita nila yan. Iniimbestigahan nila. Unique pong kapangyarihan yan sa ombudsman. Ano po bang purpose ng ombudsman? Bakit nga naman sila pwedeng mag-motu proprio, ibig sabihin kusang loob, proactive investigation na nabalitaan nila na mayroong nangyaring ganito, narinig nila sa TV, sa SOCMED, nabasa nila sa dyaryo. 'Di ba? Kaya pwede silang gumawa ng investigation ng walang actual complainant. Sapagkat ang purpose po ng Office of the Ombudsman ay maging bantay ng taong bayan laban sa anumang alingasngas ng korupsyon pa lamang ay dapat sila'y umaaksyon na. Yun ang papel ng ombudsman. Bagay na parang hindi po yata natin nalaman nung unang panahon. Nung nakaraang administrasyon. 'Di ba? Kayo ba mga DDS, alam nyo ba yon? Tanong ko lang po sa inyo, alam nyo ba yon? Na yun ang purpose ng ombudsman. Kaya nga sinasabi ni Marcoleta nyo, 'di ba? Na pwede po silang mag-imbestiga. Yun po yung target. Huwag kayo magalit. Dapat nga mga DDS magpasalamat kayo ng grabe sa akin. Bakit? Sa mga vloggers nyo, wala kayo natututunan eh. Sa akin, nalaman ninyo kung anong gagawin yan. Bakit nga ba naman nagsampa ng kaso? 'Di ba? Bakit ba hindi pa impeachment na agad ang isinampang kaso? Sa February 6. Hindi pa hinintay. Preparasyon to. Kabahan na kayo. Yari kayo ngayon.
Kasi kapag kami natuklasan talaga sila doon, naku po, ikakalat yan. Ni Boying Rimulya, yari kayo. At karapatan ng taong bayan malaman yan. Di ba? Kakalat yan saan? Sa impeachment. Pagdating ng February 6, nako po, hindi pa rin kontrolado ng mga Duterte ang Kongreso ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Hmm. Pagdating ng Senado, nako, ilan ang mawawala ron? Malamang mawala ron si Bato de la Rosa. Sigurado na yan. Ngayon pa lang, inutil na si Bato de la Rosa. Di ba? Ang tapang atao, atago. Tapos, sino pa? Marcoleta. Dahil sa kanyang pagsisinungaling. Di ba? Sa kanyang sose. Oh, sino pa ba? Bongo, naku po. Baka madali na rin ng ng ICC. So ilan ang malalagas doon? Baka maiwan nyo doon si Robin Padilla, patay tayo dyan. Bilyar, wala na kayong aasahan doon. Kung saan mabango. Di ba doon yung lilipat? Babalik lang kay BBM yun, si Camille. Si Mark, manghiiwan yan kasi tahimik lang. Patay kayo ngayon nito. So ano mangyayaring ending nito? Si Cayetano. Di ba? Kung saan na may pakinabang, doon nakadikit yun. Real talk lang. Di ba? Iiwan kayo niyan sa ere ng mga yan. Patay kayo. Di ba? Si Bak, si Sara. Wala na kayong presidente sa 2028. Baka mamaya maging presidente na dyan. Baka magkagulo. Di ba? Manggugulo kayo. Naku po, sana. Para magkaroon ng RevGov. BBM uli, 20 years. Di ba? Yung fear ni Sara, sarap nun. Matutukan ni PBBM yung mga pagbabagong sinimulan niya. Natiyak na i-reverse ni Sara. Di ba? Ayan, grabe yung na yan, Nakakatawa tong nagtanong nag-post. Marcos office spent 1.1 billion out of 4.5 billion in so far in confidential intel funds. Ano ba problema rito? Sabi ko nga sa nag-post dito sabi niya, paki-explain din ito, Father. Di ba galit kayo sa mga ganito? Ngot, hindi naman galit yung mga yan sa ginastos. Itong kay PBBM, ito po yung sagot dyan, may anomalya kay Inday, di ba? Kaya siya nililitis para magpaliwanag. Ito, wala namang anomalya rito Walang anomalya rito. Di ba? Kung merong anomalya, sige nga, meron bang nilabas ang COA? May notice of disallowance ba ang Pangulo dyan? Wala. Yung confi funds ni Sara, lalo yung 125, sabi niya ginamit nila ron sa sarap-sarap. Ewan ko, Magic Sarap Project yata yun. Yung isang, sabi pa niya, ginamit sa libreng sakay. Lahat daw ng ginagawa ng OVP, ginagamitan nila ng confidential funds. Patay. Hindi po ganun nga nakalagay doon sa guidelines ng confidential funds. Kaya nga sabi ko, kung mahal natin ang Pilipinas, sundin ninyo ang guidelines ng paggamit ng pera ng taong bayan. Diba? Kaya po, hanggang ngayon, pinapanagot sa impeachment si Sara, simpleng paliwanag lang din niya ginawa Binigyan siya ng COA ng notice of disallowance for 72 million. Ang sweldo niya 72 million, di ba? Ang yaman-yaman naman nila, bilyonaryo naman sila. Kung sinulian na lang niya yun. So sorry, nagkamali kami. Di ba? Wala nang problema. Ayan sipin nyo, dami nyo ito pa yung masakit. Isa pa sa mga complainant, ito pang si Flavi, yung paring Katoliko. 'Di ba? Tapos dati pa palang adik 'yan. 'Di ba? Saklap Tumino. Ilang taon yun? 15 years na ganun siya.
Nung tumino, nako, malaking pakinabang sa taong bayan. 'Di ba? Binago ng Diyos. Is doing good. 'Di ba? Naku, ang dami niya, no? Paano ba 'yan? Tsaka kung ma-impeach naman si Sara, wala namang magre-react eh. Walang magre-react kung ma-impeach si Sara. O kahit mahuli si Bato, walang magwawala. Maniwala kayo sa akin. Guaranteed ko yan. Hanggang Davao City lang yung pagwawala. Nung si Digong nga nahuli, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Wala nga nakalusob eh. Di ba? Ano, isang sasakyan, dami. Inaalala ko lang nito yung magbabasa. Sa dami nito eh. To, sabi rito ng article na to, misuse of confidential funds as BP tsaka bilang secretary ng DepEd. Naalala ninyo yung yung investigation ng ng Quadcom, 'di ba? Grabe no kung paano lang nila ibinigay yung pera kay ganito, binigay kay Nolasco, binigyan ng suhol na pinakasobre yung mga empleyado, 'di ba? Grabe. Sariling tao na 'yun, ha. Sabi rito, apart from plunder, the complaint also includes the following allegations. Ito raw po. So yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation under Article 217 ng RTC, and then yung panunuhol, nako. And then yung betrayal of public trust sa ating Constitution and culpable violation of the Constitution. Ang sabi ng Supreme Court sa kanilang latest na ruling dyan, na under dispute, ito lang ang pwedeng grounds na isasampa sa impeachment. So sa February 6, betrayal of public trust ang isasampa nila. Pero lahat po ng ito, lahat po ng mga yan, ebidensyang magpapatunay na pinagtaksilan niya ang pagtitiwala ng mga electors niya. 'Di ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya wag po kayong mag-alala mga kabatis na lahat po ng mga isinampang kaso laban kay Sara sa Office of the Ombudsman ay magagamit po lahat ng ebidensyang makakalap nila, pati yung makukuha diyan sa AMLAC, diyan sa BPI accounts ng joint accounts nila ni Digong. Lahat po yan magagamit. Because yung betrayal of public trust, wala po itong specific limitation. Napakalawak. Diba? Napakalawak ng saklaw niyan. Buray mo pagtataksil. Diba? Sa pagtitiwala ng publiko. Ano yun? Diba? Magnakaw ka lang ng konting candy. Pag ano na yun, betrayal of public trust na yun. Dahil tiwala tao sa'yo, hindi ka magnanakaw ng candy. Ako hindi ko sinasabing nagnakaw si Sara, ha. Ang sinasabi ko, hindi tama ang ginawa niyang paggastos ng pera sa confidential fund. Yun ang sinasabi ko ever since. Ba't ko pagbibintangan si Sarang nagnakaw? Hindi ko naman nakita, alam na akong pruweba. Pero ang may pruweba, publicly, mali ang paggamit niya. Kaya nga siya na red flag ng COA eh. At saka hindi totoo, na-clear siya sa COA. Walang ganon. Walang clearance na binigay ang COA. Kung meron yan, ba't binigyan ng, di ba, ng notice of disallowance for 72 million, if I'm not mistaken. 78 ba yun? Alam ko 72 million lang. Out of 125 million. Tapos yung DepEd pa. Ay, di ba? Isipin nyo lang mga kabatis. Isipin nyo to na taga-kabatis ng Kamangmangan. Anong ginawa niya ron sa pera? Yun doon sa DepEd. Di ba yung AFP, meron silang National Youth, tawag doon yung camping-camping, di ba? Mga kabataan. 15 million. Humingi sila ng certification na yung 8 youth summit ay successful. Yung certification ng AFP, ginamit nila sa liquidation ng 15 million. So saan napunta yung 15 million ng DepEd, ng confidential fund? Yun ang pinapagpaliwanag sa kanila ngayon. 'Di ba? Saan napunta yon?
Eh sabi ng AFP, wala naman kayong ibinabang pondo sa amin, wala kami natanggap eh. Sabi ng DepEd, nagagastos kami ng mga ano diyan sa kanila, naka-coordinate yan. Sabi ng AFP, hindi wala. Lagi regular namin itong ginagawa. Solong gastos lang namin ito. Oh. Diba? Solong gastos namin ito. Walang nagda-download ng pera dito sa amin. Patay, that's betrayal of public trust. Diba? And then a culpable violation of the Constitution. Matik na yan eh. Ito lang yung challenge ng plunder. Alam niyo yung plunder kasi napakahirap yung patunayan. Naalala ninyo si Enrile? Di ba? Si mga nung Johnny. At saka si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla na-dismiss yung plunder nila. Kasi may mga elemento yan. Sabi rito, kailangan pasok to lahat eh. The offender is a public officer, okay? The offender amasses, nagkamal ng galing sa masamang kayamanan, ill-gotten wealth, through a combination or series of overt or criminal acts. And then, total amount in question is at least 50 million. So ito ngayon ang problema rito. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman inaakusahan si Sara na nagnakaw eh. And dun sa mga nagsampa ng plunder, yan din ang malaking problema nila. Patutunayan nila yan na nabulsan ni Sara at nagkamali siya ng ill-gotten wealth. Ang nakana nilang pera ng kung sino-sino yung mga kasama niya is 50 million. Pero, pwede po siyang ma-impeach. Dahil doon sa impeachment po, hindi po kailangang patunayan beyond reasonable doubt. Kasi in the first place, hindi dapat nasasangkot ang sino mang politiko natin sa mga korupsyon. Tama, mali? Di ba? Hindi dapat nasasangkot. So dito pa lamang, di ba? Pasok na rito. Ilabas na natin yung plunder. Dito pa lang may impeach na eh. Matibay na mga ebidensya. Laglag na sa sa betrayal of public trust. Sa Senado, nako. Diba? Maliwanag na, alam niyo na yung mga tatalikod. Mananatiling maiiwan na lamang diyan sa inyo, sa kila Sara, ay si Robin Padilla with 65% probability na maninindigan yan. Kahit nagsalita na noon yan, BBTW at BBTW yan. May chance yan, 65%. Mananatili yan. Diba? Kawawa naman, ano? Si Bongo na lang yung maiiwan, no? Sabi nga rito, the concept of main plunderer and also arouse in a pork barrel scam requiring the prosecution to prove that there is a main actor in a case to prove that plunder had been committed. Meron daw pinaka-direktor ng pangdarambong sa pera ng bayan. Pinaka-promotor, ganun. The only logical conclusion which can be drawn from the circumstances is the CF funds of OBP and DepEd were plundered by the respondents with the respondent Sara as the main plunderer daw. Yan. So problema lang nila yan. Ako, okay magalit, in-explain ko lang ito. Kung ano yung planong ginagawa ng mga nagsampa ng reklamo. Okay? Hindi naman ako nagsampa ng reklamo, sila naman eh. At pag kayo magalit, sinasabi ko nga sa inyo. Kung yung ibang mga BBM vloggers sinasabi, nagnenok si Sara, ako sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabing nagnenok siya. Okay? Kasi wala akong ebidensya eh. Kung nagagalit kayo rin sa sinabi ko, di kayo nagsasabing nagnakaw si Sara. Diba? Isip-isip din. Alright? And, nako. Kaya nga yan, patong-patong na kaso. Hindi, wag kayong mag-alala, hindi po yan magsasandigan bayan because she is a impeachable official and she has to be kicked out first from her position. At kapag civilian na siya, that's of course through impeachment process. Diba? Kaya ganun yun. Alright. So, iwan muna natin yan mga kabatis.